Senator Alan Peter Cayetano na maaaring magsulong sa pagsugpo ng stunting o pagkabansot sa mga bata ang Magna Carta of Barangay Health Workers o BHW. Ang mga BHW ang mga frontliner sa mga barangay na maaaring mag-asikaso sa maliliit na komunidad sa bansa na may kinalaman sa kanilang kalusugan. Aniya, ang pag-aproba ng Senate Bill No. 1905 kamakailan ay makatutulong para panatilihin ang kalusugan ng mga mamamayan sa bansa. Sa ilalim ng naturang panukalang batas, bahagi nitong suportahan ang mga BHW sa pagtugon ng mga serbisyong pangkalusugan sa bawat komunidad. Dito, hindi lamang voluntaryo ang kanilang paninilbihan at makakatanggap ng pa ang mga rehistrado ng hindi bababa sa 3,000 piso kada buwan. Samantala, sa talamak ng mga insidenteng nagaganap sa mga paaralan sa bansa, inaprubahan kamakailan ng Kamara ang batas na naglalayong siguraduhin ang kaligtasan nito. Sa pamamagitan ng Campus Safety and Security Bill, nararapat na gumawa ng paaralang mayroong Crime-Based Commission Committee o CPC. Ito ay upang mapanatili ang pagpapatupad ng seguridad at kaayusan sa mga institusyong pinaliligiran ng mga estudyante at lahat ng mga naroroon. Sinuportahan din ng naturang batas ang kalayaan sa pagpapahayag ng mga mag-aaral. Ayon kay Representative ng Kabataan Party List Rene Co, nararapat na isama sa CPC ang mga kinatawan sa Student Council, faculty at non-academic personnel. Inaasahang maisabatas ang campus safety upang masugpo hindi lang ang karahasan sa loob ng paaralan kundi sa paligid nito. Sa iba pang balita, hindi magpapatupad ang Department of Agriculture o DA ng pansamantalang pagbabawal sa pag-angkat o import ban ng bigas sa bansa bilang paghahanda sa posibleng epekto ng nalalapit na El Nino. Ayon kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., sa kabila ng nalalapit na pagsisimula ng panahon ng pag-ani ng palay sa Setyembre dahil sa nagbabadyang El Nino sa Nobyembre hanggang Disyembre, kailangang magkaroon ng buffer stocks ang bansa bilang paghahanda at upang matiyak na sapat ang supply ng bigas hanggang sa susunod na taon. Umaasa rin ang kalihim na hindi bababa sa 8 hanggang 12 piso kada kilo ang farm gate price ng basang palay na kadalas ay nakakaranas ng hindi makatuwirang presyo tuwing panahon ng anihan. Kasabay nito, tiniyak din ng DA na walang magiging pag-angkat ng pulang sibuyas hanggang Marso sa susunod na taon bilang proteksyon sa local onion farmers. Dagdag pa ni Tiu Laurel na nanatiling sapat ang supply ng sibuyas sa buong bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.